daang Jerusalem sa lungsod Israel ug iyang gihatag sa nasud nga namunga sa Dios nga kang Kristo sa bugos nga pagtuo. Ang gingharian sa Dios nga gitago ni Jesus pangitaon nato ang bagong Jerusalem. May mga ilhanan ang halayong silangan, mga puno sa dagat ang nasod nga Pilipinas. Sa yutang pinili ang atong puyanan, dito si Kristo magloring way katapusan. Ang atong paglaom ug ang atong pagtuo dito ay kagutom ug wala na'y pag-ilang. Sa yutang pinili ang atong puyanan, dito si Kristo magloring way katapusan. Ang atong paglaom ug ang atong pagtuo dito ay kagutom ug wala na'y pag-ilang. Dito ay kagutom ug wala na'y Mga igsuon, natapos na ang 2,000 ka tuig na tagal nga panahon o kahigayunan sa pagbalik ni Kristo sa kalibutan. O bubanos niini ang 1,000 ka tuig nga si Kristo muhari uban sa iyang mga katawhan. Aron sa pagsubay sa kamatuoran niini, nahimugso ang programa The Kingdom of God o ubos niining tulumanon, Consumatum est, natapos na ang tanan. Mga igsoon, ingnon ko kamo nga consumatum est, kay natapos naman ang buluhaton sa Dios niining pagkatapos sa 2,000 ka tuig ni Kristo, kay kiniman ang ika-6,000 gikan nga nagpakasala si Adan. Maingon nga sa ika-6,000 ka tuig gitapos sa Dios ang iyang mga buhat, og sa ika-7,000 ka tuig may pahulay siya. Maingon man usab nga natapos na ang ika-6,000 ka tuig og ania na kita karon sa ika-7,000 ka tuig og ang Dios mo pahulay na usab. Tungod niini gikinahanglan sa tao ang pagpangandam aron sa pagbag-o sa kaugalingon, aron dili na mahibalik ang nahitabo ni Adan
nga samtang nagapahulay ang Dios si Adan ni adtong panahon na nagpakasala. Karon natukod na ang gingharian sa Dios ug mao na kini ang pagasudlan sa nakaandam na sa iya ang kaugalingon. Mabuhay po Luzon, Visayas, Mindanao. Mabuhay Kingdom of God, Luzon, Visayas, Mindanao. Mga igsuon na mga kapatid, andito po tayo ngayon sa araw ng Lunes. Sa atong programa sa walang pagpuas na pagpaalam sa inyo. Walang sawa na kami nagpapaalam sa lahat ng mga tao. Yun lang pong maniniwala. Pero pagka ang taong hindi maniniwala ay wala tayong magagawa. Sapagkat ito lang pong programa na ito ay para na po ito sa mga taong nananampalataya sa sinasabi ng banal na aklat. So mga kapatid, bago kita ating tatalakayin ang paksa po ngayon, ay dito po kita muna sa atong paghingi ng magandang gabi sa atong mahal na Haring Pilimon. Siya po ang Supreme Founder sa Kingdom of God. Magandang gabi, mahal na Hari. Ganun man din sa atong presidente sa Kingdom of God, Prinsipe Rocky Bonanza, o sa atong presidente sa Philippine New Life Therapeutic Massage and PDDMC, Philippine Deuterium Development and Management Corporation, Haring Adolfo Bonanza, o sa atong mga mahal na Rayna Bijing, mahal na Rayna Carda, mahal na Rayna Elsa, mahal na Rayna MM, o mahal na Rayna Tia. Ngayong gabi, magandang gabi sa ating lahat. O sa ating mga royal family, o higit sa lahat din sa ating isa kakapatid yan, nga siya ang presidente sa Royal Blue, si Haring Eliseo Ligoto. Magandang gabi kasama niya sa iyang pamilya. At yung aming mga kapatid na nasa region, mga regional coordinator, at kasama naman sa amin ang aming mga partner sa gitawa sa yan sila ang naging pintuan sa kaharian ng Diyos na banay ni Jacob. So mga kapatid, ang ating pong tatalakayin ngayon, ang paksa po ngayon, dito po tayo sa pang-apat, hanggang ipang-5 na testament. Atin ibigay po sa inyo, no? Babalik lang ko mamaya at ibigay ko muna sa inyo muna ang magtatalakay sa from Third Testament to Fifth Testament. Wala iba kundi si Rayna Perlita Ligoto. Di udain ka ayaw to. Ayaw na. Hello, good evening. Once again, I'm here giving you the testimonies of where is the kingdom, the continuation of the testimonies which I have given you last time. But before I'll proceed, I'll start to my topic. First of all, I will greet first
to our most beloved, founder of the kingdom of God, no other than His Majesty King Philemon or Riambonanza, and to his family, and another to the President. Good evening, Mahal na Hari. To the President of the Kingdom of God, Prince Rocky Riambonanza, and to his brother, who is also the President of the PDDMC, to all the members of the royal family, good evening to you all. Now, my friends, since our regional have already greeted all the partakers or the members of the Kingdom of God, so I will now begin to my topic, where is the kingdom? The third topic, where is the subtopic of where is the kingdom, is the third testimony. The viewpoint of a prophesied nation in which it can vividly be applied for in the parable is the Philippines. This is just because this nation can concretely answer all the prophecy about the hidden land or the hidden nation of Jacob. Chapter 2 verse 8 of Isaiah clearly stated that the land of Jacob should be full of idols. They worship the work of their own hands, that which their own fingers have made. This is stated as follows. Their land also is full of idols. They worship the work of their own hands, that which their own fingers have made. Practically, almost all Christians in the Philippines practice idolatry. It resulted to what one writer said, that the Philippines is the only Christian country throughout Asia. By intellectual examination, it is easy to understand that Christians practice idolatry in the Philippines indicate achievements of what was written in Isaiah. Let us suppose that nothing is done to the whole world in connection with idolatry. Setting it back to the biblical history or the biblical words of God, it is easy to understand that Christians practice idolatry in the Philippines, indicate achievements of what was written in Isaiah. Let us suppose that nothing is done in the whole world in connection with idolatry. Setting it back to the words of God, there is no nation that adores idolatry in the Philippines, except the Filipinos only. So the Filipinos or the Christians who practice idolatry in the Philippines indicate achievements of what was written in Isaiah. Testimony, the subtopic of where is the kingdom. It is not so strange to say that the Philippines is an archipelago lying on the far east of the globe. Definitely a place composed of many islands in the east
corresponds the promised isles, and his chapter 24, verse 15 asserted that the Lord should be glorified in the isles of the sea. This is stated as follows: Wherefore glorify ye the Lord in the fires, even the name of the Lord God of Israel and the isles of the sea. It is beyond reason that not only the Philippines is found in the far east of the globe. If we will seek this, will see to it that every detail shall go hand in hand with the prophecy. For example, Japan, Indonesia, Malaysia, and the Philippines are all countries in the east, and all isles of the sea. Basing it from the first up to the fourth testimony, only the Philippines is competent of claiming the land of Jacob. Because, first of all, Japan, Indonesia, Malaysia are not discovered nations in which Spain undergo the discovery. Secondly, the written constitution of these countries do not renounce war compared to that of the Philippines, and no decree ordering the confiscation of deadly weapons as to what the Philippines had done. Thirdly, they do not practice idolatry, in which exactly the Philippines is doing. Although they are all isles of the sea, but they cannot precisely claim the land of Jacob. So in this fourth testimony, I will evidently say or definitely say that the Philippines is the promised land of God. This is the fourth testimony, my friends, in which I will repeat that I am not afraid nor ashamed to say, to tell the world that the Philippines are definitely answers all the prophecy in the Holy Bible. So it is very easy to search, no? By these testimonies, we can prove there's no reason that that denies that the Philippines is the only Christian country in the world, and it is although they are four of them are all in the isles of the sea, but only the Philippines is competent and is the winner of claiming the land of Jacob. Now, we will go now to the fifth testimony of where is the kingdom. The subtopic of where is the kingdom. It is very much justifiable that today we are almost at the summit of the appointed time of God. So the consequence of the prophecy can be correlated to the prominent facts that clip of doubts and suspension. This is because the result of all spiritual survey. The present Philippines can challenge and proclaim loudly after a careful analysis. Chapter 22, verse 23 to 30 of St. Matthew stated that a woman consecutively married to 7 brethren, and after the first, when he had married a wife, they says, likewise the second also, the third, and unto the seventh.
And last of all, the woman also died. This is stated as follows. The same day came to him the Sadducees, to which they say that there is no resurrection, and asked him, saying, Master, Moses said, if a man die having no children, his brother shall marry his wife, and raise up seed unto his brother. Now there were with us 7 brethren, and after the first, when he had married a wife, they says, likewise the second also, and leaving no issue, left his wife unto his brother, to the second, third, and until the 7th, and last of all, the woman also died. Therefore, in the resurrection, whose wife shall say be of the 7, for they all had hair? Jesus answered, no more. These words, some preachers throughout the world believe that other preachers imparted by other preachers that the 7, that there is no the woman, there is no married woman can enter into the kingdom of God. They imparted by other preachers that no married man or woman could be admitted to the kingdom of God. This is very much impractical, because Jesus said unto them, Ye do err, not knowing in the scriptures nor the power of God. For in the resurrection they neither marry nor are given in marriage, for they as the angels of God in heaven. This is impractical. This is very much impractical, because this woman is not a living woman today like me or like us, but it is a nation who is engaged to 7 brothers. And these 7 brothers are all the 7 presidents of the Philippines. So, in this 5th testimony, I will say that the Philippines paves the way to the hidden kingdom of God is. And by this reason, I am not afraid nor ashamed to say that the Philippines is the nation where the throne of the 5th kingdom shall be set upon, which is to be set up from these divided kingdoms today. My friends, this is the 5th testimony, that there is no nation that is parable to a 7 nation that was called the what as in the parable. The meaning of the parable is a nation, and this was married to 7 brother. This is not literally a nation. This is not literally a woman, but it is a nation. I mean, it is a nation that who is engaged to 7 brothers. And these 7 brothers are all the 7 presidents of the Philippines. They are Quezon, Rojas, Quirino, Magsaysay, Garcia, Macarpagal, and Marcos. No less and no more, the Philippines paves the way to the hidden kingdom of God. And here again, I am not afraid nor ashamed to say that the Philippines are ultimately designed by God's plan. These are all I can give you this time,
from third testimony, fourth, and fifth testimony of where is the kingdom. Good evening, my friends, and this is your friend, Arayna Perdita Liguton of San Fernando, Cebu. Now, I will give to our anchor man. Thank you, and good evening. Take care. God bless us all. So mga kapatid, yun po ang aming sinasabi sa inyo na ang kaharian ng Diyos mayroong 12 testimony. So yun po ang tinatalakay po niya ayon po sa pang third testimony na Isaiah 2 verse 8. Sa atin dito sa Pilipinas o sa lahat ng bansa, kung titingnan po ninyo, dito po ang malaking kaguluhan sa mga nagdala ng palasalita ng Diyos, mga pastor o ministro, kaba-iba pang mga doktrina, sapagkat ito po ang sinasabi po nila na yung pananampalataya sa rebulto o larawan ay parurusahan kasing dami ng buhangin. Kasi nag-base din po sila sa Genesis, Exodo. Ngunit po ang sa Kingdom of God, sa kanyang mahal na Haring Pilimon Oryambunansa, ang mga larawan, yun po ay palatandaan po natin at tayo po'y maghahanap saan tayo makakaroon ng pagkatagpo sa ating lupa ng hinahanap or kaninong lupa ang ating hinahanap. Sapagkat babalik tayo doon kay ang pinaka dito, no? Ang lupa na itong hinahanap po natin ayon po sa Isaiah 2:8, lupa ni Jacob. Ang lupa ni Jacob may palatandaan na yung napuno sa mga Diyos-Diyosan, sa tawag pa na Diyos-Diyosan nga, hindi nakakakain, hindi nakakakita, hindi nakakarinig. Bakit daw pinapaniwalaan sa ating mga kapatid? Hindi lang ang Katoliko Romano ang nakakupot nito, kung hindi lahat ng mga nanampalataya sa rebulto. Ngunit hindi lahat sa Pilipino ay nakaintindi, sapagkat ang tao ilang hinahatulan na kung naniwala sa mga rebulto ay paparusahan. Kaya po ang mga kapatid po natin na mga mababa lang ang kanilang panampalataya, wala. Paglabas nila sa maong doktrina, hindi na sila po nananampalataya nitong larawan. Kasi natatakot sila na maging totoo yung sinasabi na parurusahan ng kasing dami ng buhangin. Kung atin talagang tatanungin ang banal na aklat, kung ano talaga ang buod na katotohanan, ang larawan po, ayon po sa Kangmal na Haring Pilimon Oryambunansa na kanyang bigay ng pag-uunawa na ang larawan po ay katulad ng tayo kung tayo'y nag-aangkin ng lupain. Kung kahit ano kaliit ang inyong lupa na angkin, mayroon talaga yung tinatawag na
ang tawag niyan, muhon. Ano sa Tagalog yan? Yung bato na tinataka ng PS. Hindi na PS, no? PS I love you. Public survey, no? Na itong lupa na yan ay nasurvey. Nilagyan ng bawat kanto ng kanyang lupa, binagyan ng bato upang palatandaan nga yan ay iyong lupa. Yun po ang makikita po natin, ang lupa ni Jacob ay napuno ng mga Diyos-Diyosan. Yun po, kung atin susundin ang ibang mga magwawali or mga messenger, ay siguro mawala lahat na yung mga rebulto. Kasi ang ating pagbibigyan parang wala ng gulo. Ating susunugin yung rebulto nga kahoy. Ating dudurugin ang rebulto na bato. Ating ipadala natin sa tunawan ng bakal ang mga rebulto na bakal upang mawala na ang mga pinagkaguluhan. Ngayon, pagbasa po natin na ipapahanap ang lupa ni Jacob ay nandyan yung palatandaan na Diyos-Diyosan. Saan po nato matagtagpuan na? Na hindi na tayo makakakita kay wala na ang mga palatandaan. Yun po ay sa Kingdom of God, hindi namin sinasabi na ang Diyos-Diyosan o larawan, yan po ang makakaligtas natin. Kung yan po ay palatandaan lang po. No? So, nakita natin na ang lupain ay napuno ng Diyos-Diyosan, yun pa ang lupain ni Jacob. Sapagkat doon tayo magsimula. Hindi tayo makapagbalik yan simula doon kay Abraham, sapagkat ang pangako, sinabi ng Diyos doon kay Abraham, pero ang nakita ng pangako doon man kay Jacob. Kaya, ang hinahanap po natin kung saan tayo, ang tao titirabiya sa lupa. Kung tayo maghanap ng lupa na yan lupa sa Diyos, ay hanapin natin yung mga mayroong palatandaan nga larawan. So, ano ebidensya? Kung dito tayo sa ating kasulukuyan natin ngayon sa ating panggoberno, hindi ikaw makakaangkin ng lupa na yan kung yan ay mayroong muhon na tinatawag na bato sa bawat kanto. Yun po ay kailangan ang tinatawag po natin ay titulo na magpapatunay na yung lupa na yan sa iyo. Ang titulo po natin na ang Pilipinas, ito po ang lupa ni Jacob, yung banal na aklat. Yun po ang pinaka-title o titulo. So maliwanag po mga kapatid na ang lupa ni Jacob ay napuno sa kinulit na lawan. Ang Pilipinas, ito po ang lupa ni Jacob. Sapagkat kung titingnan mo, pupunta kayo sa Pare hanggang Hulo. Nandyan sa likod ng ating mga simbahan ng ating mga kapatid, maliit at malaki, nandoon yung mga rebulto o larawan. Kaya po mga kapatid, amin lang pong sinasabi sa inyo na Pilipinas lang po na binigyan ng karyaan ng Diyos sapagkat yun po ang namumunga. No? Ang karyaan ng Diyos inalis niya at ibinigay sa bansang nagkakabunga sa makakristong pananampalataya. Saan ka kayo makakakita ngayon nga bansang makakristong pananampalataya? Dito lang po sa bansang Pilipinas. Kaya ang bansang Pilipinas, hindi namin ikakahiya at takot na kami magsasabi na ang Pilipinas, ito po ang pinili ng Diyos at ito po ang pagtatayuan ng kanyang kaharian. So ito po ang pangatlo ng patotoo. Yung pang-apat, nagkaroon po tayo ng palagsahang mga bansa. Sapagkat nagsasabi diyan sa Isaiah 24:15 na ang Panginoon po, ang Panginoon sa Israel, wala na doon sa Israel ayon po sa banal na aklat, sapagkat nasasabi po doon na ang Panginoon ay ipaluwalhati sa silangan
na ng pulo sa dagat. So kung sabihin natin silangan o pulo sa dagat, hindi lang tayong Pilipinas ang naging pares. Kung titingnan po natin sa history, magkakuha tayo na lang pinaka malapit-lapit natin sa Pilipinas, sapagkat ang Pilipinas sila may perlas ng silanganan. No. So, ating titingnan ang mga pares, mga bansa nga pares, nagkakaroon, kaya nagsasabi sa inyo na nagkakaroon ng paligsahan. Kaya hindi lang ang Pilipinas naging pares. So, kukuha lang tayo og Indonesia, pares. Malaysia, pares. Philippines, pares. So, apat na bansa ang nagpapaligsahan kung ano ang naging nananalo sa paligsahan. Ang mananalo ay bibigyan ng gantimpala. So, ang gantimpala, yung pag-alis ng kaharian ng Diyos ni Panginoon sa Kristo na diskubre ng Espanya. So, back to dahil sa history. Saya sabi sa na kailangan gumamit tayo ng 4 factors. So, gagamit natin ng history. Sa history, hindi natin ikalihim na dalawang bansa lang ang nadiskubre sa Espanya. Anong bansa? Spain at saka Philippines. So, pag sinabi ng bansang nadiskubre ng Espanya, ay ang Japan ay mistake din, wala na sa madiskubre. Indonesia, wala din. Malaysia, wala din. Sapagkat ayon po sa history, ang nadiskubre sa bansang Spain, Philippines at saka Amerika. So, sa tatlo o sa apat, ang tatlo ay naging maliging dili check. Mistake. Ato lang ibutang wrong. Sapagkat wala i-wrong lang natin ang paligsahan. Wrong ang Japan kaya wala man madiskubre. Wrong ang Indonesia kaya wala man madiskubre. Wrong ang Malaysia kaya wala madiskubre. Check. Check ang Pilipinas. So, sa unang naging patutuo o testamento. Sa pangalawang testamento, bansa na hindi makipagdigma. So, titingnan na po natin sa history o sa batas, sa batas ng mga bansa. Anong bansa nga nakapagsulat mula sa 1935 na ang bansa ay hindi makipagdigma laban sa mga bansa? Naandyan sa article, naandyan, sulat pa na ni panahong Pangulong Quezon. Nakalipas ang 35 years, 1970, ang Pangulo sa Pilipinas, ang atong Pangulong mahal na Pangulong Marcos. Hindi ni Marcos magiba yung gisinulat ni Quezon sapagkat si Quezon ay gidiktahan sa Panginoon nga ang bansa hindi makipagdigma, nakasulat sa Batakang Balao. No? Batakang batas, nasa batas na. Kaya kung mamarapatin po lang ninyo na kami po ang nagsasabi or si Mahal na Hari na binigyan po niya ng tamang kahulugan ang nakasulat sa Banal na Aklat. Sapagkat pagka 1970, inulit lang na po ni Pangulong Marcos. Hanggang ngayon, wala pang batas na kitang mga Pilipino, mag-Pilipinas, mag-Trinita o mga sundalo upang kung may mga digmaan ating ipapadigma doon. Mayroon tayong sundalo o mga sundalo sa Pilipinas, pero proteksyon lang na sa ating bansa kung mayroon na mga kalaban. Hindi patulad sa ibang bansa na mayroong mga sundalo kung saan ang digmaan, sasali sa digmaan.
Kaya nga, natili na naiwan yung salita ng Diyos nga hindi madudumihan sapagkat magmula kay Quezon hanggang kay Marcos, sinulat naman ni Marcos na sinasabi, the Philippine renounces war as an instrument of our national policy, adopt the general principle of international law, as part of the law of the land, adheres the policy of peace, freedom, cooperation, and amity with all nation. Wala. Hindi na nagbago. Hindi na nagbago ang salita sapagkat hindi pwedeng sisirain ng tao ang plano ng Diyos. Walang karapatan ng tao na makasira sa plano ng Diyos sapagkat siyang mawawala kung siyang hadlang ng plano ng Diyos, mawawala sa sanglibutan. So tingnan natin kung bansa nga hindi pakipagdigma, ang Japan ay dinigma nga tayo. Ang Indonesia, lalo na rin, mga matapang doon. Sa Indonesia, walang pasikatan o wife, asawa, wala. Nga, maganda akong asawa. Ang pasikat doon ay mga armas. Oh, magandang armas. Ang Malaysia o ang Indonesia o Japan, pakipagdigma. Hindi katulad sa Pilipinas nga may batas tayo nga hindi pakipagdigma. Kaya, pag dating sa ating investigasyon, Japan ay makipagdigma, di, mistake. Indonesia makipagdigma ay mistake. Malaysia makipagdigma, mistake. Philippines, from 1935 up to 1970. Hanggang ngayon, nandyan pa ring batas nga hindi makapagdigma. Kaya ang bansa na binigyan ng kaharian ng Diyos ay hindi makipagdigma. Ayon po sa nakasulat sa Genesis 24:15. O sa Isayas, no? Isayas, sa Isayas. So, ipangalawa, ipangatlo, pang-apat, nandito naman tayo sa ipang-apat na kriteriya na bansa na napuno sa mga Diyos-Diyosan. Na kung Diyos-Diyosan, sa Japan ay mayroon sila doon pero Buddhism. Ang Indonesia ay Islam. Di na maniwala ng mga Diyos-Diyosan. Isa lang ang kanila ditong paniniwalaan. No? Ang rebulto ng Allah. O sino yung first prophet nila? Si Muhammad. O sa Indonesia, Malaysia, pareho lang na sila. Sa Pilipinas, sinasabi ko sa inyo na ang Pilipinas ay napuno sa larawan. So, pang-apat pala, magsabi na tayo na kung sinong nananalo. Ang Japan ay pares. So, naging check na. Ang Malaysia ay pares. Check. Indonesia, pares. Check. Pilipinas, pares. Check. So, magkaroon tayo ng counting. Para ba og eleksyon? No? Ang counting natin ay, ang Japan ay usara ka check. Ang Indonesia, usara ka check. Malaysia, usara ka check. While nating mga Pilipino, hindi ba kayo natutuwa? 4 na check. Perfect. Kaya tayo dapat magising na sa katotohanan na ang Pilipinas nananalo sa buong daigdig. Kaya nga tayo mga kapatid, kung titingnan po ninyo, ang Pilipinas sa ibang mga tao, ang Pilipinas behind sa lahat ng mga bansa. Pero sa espiritual mga kapatid, Pilipinas, kung nakita pa ninyo ang Panginoong Diyos, isampul ko sa inyo, kung ang Panginoong Diyos, upuan ang iyang itinataas na kanya ang Pilipinas. Bakit? Tingnan po ninyo ang nangyari. Bakit sa buong mundo, pagkaliit ang Pilipinas, bakit dito dumating si Ferdinand Magellan? Kung ang tao lang ang nag-ano doon, kung hindi ang Diyos, na pinadpad
sa hangin. Kaya nga sabi ni sa inyo, ang tao nagsimula nga may buhay, hangin ang inihip ng Diyos. Ang tao kung may utos ang Panginoong Diyos, hangin lang din ang kanyang uutosan. Wala tayong magawa. Kung tayo lang tayo salungat sa salita ng Diyos. Tingnan mo ninyo yung pangyayari na ang Ninibe. Una, anong ginawa ng Panginoong Diyos upang mapapilitan ang kaniyang pinadala sa Ninibe ang parang maligtas ang mga tao? Hangin. Bakit? Hinangin ang isakyan ni Hunas. Parang si Hunas ihulog sa dagat. Kasi ang doon nga bakit binagyo yung barko. Kung tingnan ninyo yung mga sign, tingnan ninyo ang kagustuhan ng Diyos, maggawa ang Diyos ng paraan. Hinangin, binagyo, upang si Hunas nga inutosan ng Diyos nga hindi pumunta ng lugar na kanyang utos ng Panginoon. Kaya tayong mga inutosan ng Panginoon, huwag kayong umaayaw sa utos ng Panginoon. Kaya nangyari na yan, na siya ang inutusan pagsigaw sa mga kasalanan. Anong nangyari? Muntik ang barko, maraming madadamay, maraming mga mamatay kung ang barko ay nalunod. No? Kaya tayo, wala tayong magawa. Hindi natin mahamon ang Panginoong Diyos. Kaya hindi pwede nating sabihin na tayo ang maging masusunod ang sa Diyos talaga. Tingnan mo, kung ang Diyos pa, ang tao pa'y masusunod, katong ginawa ni Hunas, ay, napunta siya asa sa punta, kaya di man siya pupunta ng ang barko na kaniyang sinakyan, hindi man pupunta ng Ninibe. Noong bagyo na, nagising si Hunas na yun po siya po ang dahilan na nagkaroon ng bagyo. Anong sabi niya? Ay wag ninyong itapon ang kanyang mga gamit sapagkat ako ang itapon ninyo sa dagat sapagkat ako ang dahilan bakit nagkaganito tayo. Kaya anong ginawa? Si Hunas hinulog sa dagat. Ang nakita sa tao, isda. Ang bait naman ng isda, walang isip ng isda. Bakit ang isda pumunta doon sa Ninibe at dinura pa si Hunas na nandyan na sa loob ng kanyang tiyan? Kataka-taka sa ating mga mata ang kagustuhan ng Panginoon kung ating iisipin. Bakit? Ay nandoon na sa loob si Hunas, kung hindi dinura ng Panginoon o ang isda ay patay. Pero kung ikaw inutusan ng Panginoon, hindi natin ikatakot. Tingnan mo pagdating doon na sinabi dayo ng mga tao ay isda. Sa istorya isda. Pero kamay ng Diyos ang nagdala ni Hunas upang makarating ang salita ng Diyos sa kanilang bayan. Na yan ay sana'y padalhan ng parusa ng Panginoon. Ano nangyari? Na ang mga tao sa Ninibe ay nanampalataya sa sinasabi. Wala natuloy ang plano ng Diyos na kanyang padalhan ng mga salot. Katulad ng Sodoma at Gomora na ang mga tao matig-ang o mga isipan. Wala silang naniniwala sa mga inutusan ng Panginoon. Nangyari. Kaya mga kapatid, nagsabi ko sa inyo, ngayon, nagsalita tayo na ihinambing natin ang nakabanal na aklat, hambing natin sa mga bansa. Sapagkat ang Diyos, hindi ngayon nagsalita, hindi ngayon ang program ang Diyos. Wala sa city, wala sa isang bayan lang, kundi sa isang bansa, masasabi namin sa Kingdom of God, buong Kingdom of God, magasabi namin sa inyo, maniwala. Kasi hindi, bansang Pilipinas. Ngayon, ang
ang Diyos na andyan nagsasalita. Sapagkat apat na pagpatotoo ay nakita po natin. Hindi na natin apat na yan kung sa investigasyon, sa kaso. Sa kaso kung mayroon kang matitibay o marami kang witness o testigos, mananalo ang kaso. Kaya ang panalo sa Pilipinas ayon po sa mga patutuo magmula sa banal na aklat. Kaya ang banal na aklat, yan ang salita ng Diyos. Sa ipang-5, ayon pa sa tinatalakay sa ating ni Mama Pirlit o ni Rayna Pirlit, ang pang-5, talinghaga na naman. No? Talinghaga o na sinasabi na napakatindi o ating material lang tayo ngayon, matindi. Biro mo yon. Banal na aklat, Mateo 22, 23 hanggang 30, na babae nangasawa sa 7 kakapatid. Biro mo yan. Asa mo nakakita yan? Kung may tao mangaling 3 kapatid ang giasawa, matindi na yung babae na yan. Matididli pa sa kanang babae na yan. Biro mo, 3 kapatid. Ay, lalo na dito kung itong immaterial to. Sino ba sa inyo dyan na bigay ng tamang kahulugan nito? Kung di lang si mahal naring Pilimon. Na ang babae na sinasabing pinapangasawa ng 7 magkakapatid, hindi babae katulad nitong inyong ating sinisipingan gabi-gabi na ating mga asawa. Hindi babae katulad ng mga asawa nyong mga mamahabang buhok o yung mga taong mahabang buhok pero mayroon ding maikli ang buhok. Pero sa totoo lang, ang kinakatuwa ng Panginoon, ang babaeng mahabaan ng buhok. Hindi natutuwa ang Diyos sa babaeng maiksi ng buhok. Sorry lang po. No? Trabaho lang po ito. Ay wala lang sana untang matatamaan. No? Hindi kami namimersonal. Pero kayo sa batas ng Panginoon, kailangan na tayo ngayon. Kailangan kayo nalaman kung ano talagang batas. Antayin ba ninyo ng batas ng Panginoong Diyos na mayroon na sa inyong hindi tao ang magsaway sa inyo, kanang mga babae na magpapaiksi ng buhok? Dinan po natin, pagdating ng panahon, hambaton lang kayo ng aso dyan. Na, ngayon, ipamatay ni Duterte ang mga taong masama, ay kinasuhan siya ng human rights. Pagdating ng batas ng Diyos, sasabihin ko sa inyo, hindi talaga ninyo mahahabol yan. Sapagkat ang Diyos, naghanda na ngayon ng tinatawag. Anong tawag sa mga aso ngayon na muditik ng mga masama? Yung tawag na K9. No? K9. Naman dyan, mga ano dyan, paamuyin lang. Malaman na kung may kontrabando ng mga bag ninyo, inyong mga bagahe. Pagdating ng panahon, hindi na paaamuyin. Lahat ng mga Pilipino noong panahon na, maging matuwid na. Hindi na tayo magpapaditik pa ng mga gamit ninyo kung masama ba ng dala ninyo. Ang dalhin ng Panginoon, ipadala ng Panginoon, aso. Na yung mga babae na maiiksi ng mga palda, na halos makita na yung kanilang, Mao yan ang kakakatin na lang kagad yan. Kaya tawag niyan, hindi K9, kitin. Kit, kagat sa kitin kay mga maiksi na ang mga palda. Hindi natutuwa ang Panginoon Diyos. Sa totoo lang, ang Diyos parang hindi nakagusto sa mga tao din sa Pilipinas. Nga ang Pilipinas, kanya untang pinili. Pero ang tingnan mo mga Pilipino, mga Pilipina, mga maswail. Tingnan mo ngayon, nagpadala na ang Diyos. Nagpadala ng Diyos. Unti-unti na la. Kay si Duterte, inyo mang kasuhan og anang human rights, pang mga pamatay, hala karon kaysa may mukaso anang mga matay COVID. Hala, kasuhin ninyo ng
kanang COVID-19. Yun po mga kapatid, ang Diyos ngayong panahon na ito, huwag niyong sasabihin na ang Diyos ay natutulog. Ang Diyos hanggang ngayon, nag-perform sa kanyang drama sapagkat ang sanglibutan ay drama. So, dumato na tayo sa tuwa na ato sang babalikan ang ikalima na babae nga nangasawa sa 7 magkakapatid. Nasasabi ko sa inyo nga hindi kito babae nga katulad sa inyo. Bansa ito ayon po sa pinadayag. Inang bayan. Ano bang inang bayan? Ng Jerusalem. Ngayon kang bagong Jerusalem, Pilipinas man mo ng Pilipina, di pangasawa. Anong nangasawa? 7 magkakapatid. Ano mang nagserbisyo sa Pilipinas bilang Pangulo? Di ba ang mga presidente? Yan ang katuparan ng 7 magkakapatid. Ano man ang 7 magkakapatid? Sila Quezon, Rojas, Quirino, Magsaysay, Garcia, og Macapagal, og si Marcos. Tingnan mo. Nya, sabihin mo yan, sige be, tingnan natin ang mga live birth dyan, o kapatid ba? Ay, wag nyo kayong magliliteral mga kapatid. Ang tinatawang ng kapatid, tayo ngayon, kapatid tayo mga Pilipino, kapatid ng kapatid, wag na sana o Tagalog pa, makapatid na kapatid, wag na sanang magpatid-patid. Kapatid na sila sapagkat sila po ay puro Pilipino nga naging presidente sa Pilipinas. Yan ang tinatawag. Tingnan na po ninyo ang history. Kaya nga tayo, dili tayo mag-isang lang para tayong nagbasa sa banal na aklat ng comics. Tingnan mo ang history. Ang Pilipinas lang ay mayroong 17 elected president. Di ba? Simple lang. Kaya empty your cup. Alisin nyo muna ang inyong utak ng mga puno na kayo ng mga doktrina. Parang mapasokan kayo ng bagong doktrina nga katotohanan. Nandito ang katotohanan sa bagong doktrina na mahal naring Pilimon Oriang Bonanza. Maliwanag. Pilipinas, kaya kailangan base tayo sa Biblia, iangkop sa kilos sa buong daigdig para maunawaan natin. Na, ngayon, kay ang Pilipinas pala, yan pala ang naging bansa nga naging babae na pinapangasawa sa sinasabing namatay. Doon po ha, tingnan po ninyo, sa ubang mga preacher, pagdating ng panahon daw, pagbalik ni Panginoon Kristo ay hindi na papapangasawahin pa at papamamanahin pa. Kaya maging gaya na sila sa anghel, sa langit. Tingnan mo, pag alis sa mga preacher nga paliwanag dito, sapagkat nakasabi hindi na magpangasawain ng mga asawa pa. Kaya maging angel sa langit. Kaya nga, mga bata na nadaanan nila, mga bata pa naging asawa na kay ayaw yung mga batang magmatandang dahil walang anak. So, daming mga ating aayusin sa ating mga interpretation. Ito, inumpisa niya ang unti-unti niya na ipaliwanag ang nakakubli na ano talaga ang naging totoo. Kaya ito naging totoo. Kaya yan ang aming inisinisigaw ngayon sa buong mundo. Na ang aming mahal na ring Pilimon lang ang nakapagbigay ng saktong kahulugan. So mga kapatid, dito lang na tayo sa ipanglimang testamento, no? Dito tayo sa panglimang testamento. Bukas, mayroon ding magsasalita dito. Akin i-recap lang konti yung sa kay Mama Perlita Ligutong. Pero sa totoo lang bukas, mayroon din talagang magtalakay nito nga 5 gikan mula sa 3. Mayroon tayong mga guest. No? Mayroon tayong mga guest kay kasabihin nyo, sila naman yan. Si Haring Juanito, manugang naman na ni Perlita Ligutong. Sila na nakasabot-sabot niyan.
Kaya maghanap kami ng mayroong interpret sa inyo. Parang inyong malubos maunawaan. So ito lang po mga kapatid, magsabi kami sa inyo na babalik kami bukas sa ganun na oras. So magsabi kami sa inyo na maraming salamat sa inyong pagbigay ng panahon. Ito po ang inyong lingkod, si Haring Juanito Macalisang, na nagsasabi sa inyo, magkita-kita tayo muli at salamat po, mahal na Haring Pilimon, sa inyong bigay ng kunting alaman. So ang ating mga viewer po ngayon mga kapatid, ang viewer po natin ngayon ay si Tito Abondiano. Tito Abondiano. Yate. Si kano kanini Jose Abadiano. Si Alma Bidad. So right na watching from Laguna. Mabuhay, mahal na hari. Mabuhay sa lahat namang nanampalataya sa tunay na karyan. Tunay na karyan na pwede di tunay. O si Lisil Limbaga Kampilan. So naanis siya sa ibang bansa. Dito tayo sa una. Si Ilma Tamayo Plapla. Good morning. Good morning man. Good morning po. Watching from Seattle, Washington. Salamat. Taga Washington din maya nanay, kaya ka na nag sa English sapagkat nasa Washington. Si John Lord Macalisang, ito ay ako ang prinsipe. Dire si Mario Ga. Isang Mario Ga, asawa niya. Mario Ga man. Gaa. Gaa. Mario Gaa din Marlo Gaa di Mario. Watching from San Fernando, Cebu, San Fernando, La Union. Si Christy Quintero, Tariao, United of the Kingdom of God, live, mahal na Haring Pilimon Ramunansa, and all royal family. God bless. God bless. Salamat po.